Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa tunay na halaga ng isang tao? Sa isang mundong madalas bumabase sa panlabas na anyo, paano kung ang pinakabusilak na puso ay nagkukubli sa pinakahindi inaasahang anyo? Sabi nila, ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado ng buhay. Pero paano kung ang mismong tadhana ang gumawa ng paraan para pagtagpuin ang isang simpleng dalaga at isang lalaking ang buong pagkatao ay nababalot ng misteryo? Samahan ninyo ako at sabay nating tuklasin ang isang kwentong magpapatunay na ang pag-ibig at kabutihan ay kayamanang hindi matutumbasan ng kahit anong salapi. Ito ang kwento ni Hiraya at Dalisay. May mga araw na para kay Hiraya Manalastas, ang bawat umaga ay tila kopya lamang ng kahapon. Ang tunog ng mga daliring nagmamadali sa keyboard, ang mahinang ugong ng aircon, at ang paulit-ulit na tanawin sa bintana ng kanilang opisina sa ika-14 na palapag ng Sinagtala Holdings. Lahat ay pamilyar, lahat ay nakasanayan na. Isang ordinaryong Martes. Nakatitig si Hiraya sa labas sa mga naglalakihang gusali ng distrito ng Arawan nang biglang isang matinis na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hoy, Hiraya! Baka naman matunaw yang salamin sa kakatitig mo. Anong meron dyan sa baba at parang nakakita ka ng multo? Si Mara Lopez, ang team leader na laging may masamang tinapay para sa lahat, lalo na sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Hiraya bago humarap. Wala naman, Mara. Napatingin lang. Hindi kontento sa sagot, lumapit si Mara at dumungaw din sa bintana. Ang tingin niya ay agad na naging mapanuri at ang kanyang labi ay unti-unting ngumuso. Ah, yung bagong pulubi na naman ba yan? Naku, 2 linggo na siyang pabalik-balik dyan sa kanto. Nakakasira ng view ng building natin. Hindi umimik si Hiraya. Ang totoo, hindi ang mga gusali ang tinitingnan niya, kundi ang lalaking tinutukoy ni Mara. Nakaupo ito sa isang piraso ng karton sa tabi ng isang basurahan, nakasandal sa pader. Ang damit nito ay marumi at punit-punit, ang buhok ay magulo, at may ilang araw ng balbas sa mukha. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi ito tulad ng ibang mga pulubi na namimilit o maingay. Tahimik lang itong nakaupo at ang mga mata nito ay tila nangungusap, malalim, matalino, at may bahid ng kalungkutang hindi kayang itago ng dumi sa kanyang mukha. Kadiri, di ba? Segunda pa ng isa nilang kasamahan. Bakit kaya hinahayaan niya ng mga security guard dyan? Baka mamaya miyembro pa yan ng sindikato. Nagpatuloy ang bulungan at tawanan sa kanilang paligid. Mga salitang tumatagos sa puso ni Hiraya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kadali para sa kanila ang humusga. Nang mag-alas 5 ng hapon, nagsimulang kumulimlim ang kalangitan. Isa-isang nagpaalam ang kanyang mga kaopisina, nagmamadaling umuwi para makaiwas sa ulan. Naiwan si Hiraya na nagliligpit ng kanyang mga gamit. Muli siyang sumilip sa bintana. Nandoon pa rin ang lalaki, hindi gumagalaw sa kanyang pwesto. Tila hindi alintana ang paparating na unos. Habang naglalakad palabas ng gusali, nagsimula ng pumatak ang ambon. Binuksan niya ang kanyang payong at naglakad patungo sa sakayan ng jeep. Ngunit sa halip na dumiretso, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanyang mga paa na lumiko. Huminto siya sa isang maliit na karinderya at bumili ng isang supot ng kanin at adobong manok. Hawak ang mainit na supot ng pagkain, dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki. Bawat hakbang ay may kasamang kaba. Paano kung tanggihan siya? Paano kung magalit ito? Nang nasa harapan na niya ito, doon lang niya napansin ang mga detalye. Hindi ito gaanong matanda. Marahil ay kaedad niya lang. Sa kabila ng maruming anyo, ang tindig nito, kahit nakaupo, ay may kakaibang dignidad. Kuya, mahinang sabi ni Hiraya. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo.
At sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Para siyang natigilan. Ang mga matang iyon, mas malalim pa pala sa malapitan. Tila may kwento itong binubulong na tanging kaluluwa lang ang makakarinig. Para sa'yo, sabi ni Hiraya, iniabot ang supot ng pagkain. Tinitigan lang siya ng lalaki. Pagkatapos ay ang pagkain at muling ibinalik ang tingin sa kanya. Walang salitang lumabas sa bibig nito, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Hiraya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi awa sa sarili, kundi pagtataka. Dahan-dahan nitong inabot ang supot. Ang mga daliri nila ay saglit na nagdikit. Naramdaman ni Hiraya ang gaspang ng balat nito, ngunit may init ding dumaloy sa kanya. "Salamat," halos pabulong na sabi ng lalaki. Tumango lang si Hiraya, hindi alam ang sasabihin. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Siguro dahil sa awa. O siguro dahil sa mga mata niyang iyon, nakita niya ang isang kapwa-tao, hindi isang pulubi. Nakita niya ang isang kaluluwang naliligaw, tulad niya. Habang naglalakad siya palayo, basang-basa na ng ulan ang kanyang sapatos. Iniisip niya ang reaksyon ni Mara kung nakita siya nito. Siguradong bukas ay panibagong tsismis na naman ang aabutin niya. Ngunit sa pagkakataong ito, parang hindi na mahalaga. May isang maliit na bahagi sa kanyang puso na nakaramdam ng gaan. Isang uri ng kaligayahang matagal na niyang hindi nararamdaman sa paulit-ulit niyang buhay. Nasa gitna siya ng malalim na pag-iisip ng isang boses ang pumigil sa kanyang paglakad. Isang boses na malinaw, malalim, at hindi garalgal tulad ng inaasahan niya. "Mag-iingat ka sa pag-uwi." Napahinto si Hiraya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatingin sa kanya ang lalaki. Hawak pa rin ang supot ng pagkaing ibinigay niya. Sa gitna ng lumalakas na ulan at ingay ng trapiko sa gabi, ang simpleng mga salitang yon ay tumatak sa kanyang isipan. Nag-iwan ng isang katanungang magpapabago sa lahat. Sino ka ba talaga? Hindi na yon ang huli. Ang isang beses na pag-abot ng tulong ay nasundan pa ng isa at isa pa. Naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na ritual ni Hiraya. Bago umuwi, dadaan muna siya sa karinderya, bibili ng kanin at ulam, at tahimik na iaabot sa lalaking naghihintay sa kanyang kanto. Hindi na rin siya tinatawag nitong kuya. Sa isa sa kanilang mga pag-uusap, nalaman niyang Sei ang gusto nitong itawag sa kanya. Isang pangalang simple, ngunit tila may bigat at kahulugan. Ang kanilang mga pag-uusap ay laging maikli at bitin. Mga tanong tungkol sa kung kumain na ba siya o kung naging maganda ba ang araw niya. Ngunit sa bawat sagot, sa bawat tango, at sa bawat tingin mula sa mga matang iyon, nararamdaman ni Hiraya ang isang uri ng koneksyon na hindi niya mahagilap sa maingay na mundo ng kanilang opisina. Sa piling ni Sei, kahit sa ilang saglit lang, nararamdaman niyang may nakikinig sa kanya. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Isang hapon, pagod na pagod si Hiraya. Kakatapos lang ng isang presentasyon na pinagpuyatan niya ng ilang gabi. Ngunit sa halip na papuri, puro puna at pagbabago ang inabot niya mula sa kanilang kliyente. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib, ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging hindi sapat. Gaya niya ng dati, dumaan siya sa kanto ni Sei. Inabot niya ang pagkain. "Mukhang pagod na pagod ka." Sabi ni Sei. Ang boses ay mahinahon. Ito ang unang beses na ito ang nagsimula ng usapan. Hindi napigilan ni Hiraya ang sarili. Medyo magulo lang sa trabaho. Alam mo yon? Yung pakiramdam na kahit anong gawin mong paghahanda, parang laging kulang pa rin. Ngayon hindi siya umasa ng sagot. Kanino ba siya naglalabas ng sama ng loob? Sa isang taong walang alam sa mundo niya. Ngunit sa halip na humusga, tumingin lang si Sei sa kanya.
At sa mga mata nito, nakita niya ang malalim na pag-unawa. Tumango ito, isang simpleng kilos na nagsasabing, "Naiintindihan kita." Sa mga sandaling iyon, mas gumaan ang pakiramdam niya kaysa sa anumang payo na maaaring ibigay ng iba. Kinabukasan, sa oras ng merienda, pilit siyang isinama ng isa niyang kaopisina sa Kapihan Bulong, ang paboritong tambayan ng mga empleyado ng Sinagtala. Habang naghihintay sila sa kanilang order, narinig ni Hiraya ang pamilyar na boses ni Mara mula sa kabilang lamesa. "Naku girl, nakita ko na naman siya kahapon." Dinig niyang sabi ni Mara, may halong panunuya. "Si Hiraya, dinadalhan na naman niya ng pagkain yung pulubi niya. Ewan ko ba dyan, parang may savior complex ang drama." "Baka naman may gusto siya sa pulubi," sagot ng isa, na sinundan ng malakas na hagikgikan. "Kadiri ka naman. Baka may fetish siya sa mga dugyutin. O baka naman akyatin din siya ng bahay niyan balang araw? Hindi siya natatakot?" Ang weirdo talaga. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Hiraya. Gusto niyang sumagot, gusto niyang tumayo, at ipagtanggol ang sarili. Ngunit anong sasabihin niya? Na sa piling ng lalaking iyon, nakakahanap siya ng kapayapaan? Na ang mga mata nito ay mas totoo kaysa sa mga pekeng ng ngiti na nakikita niya araw-araw? Sino ang maniniwala sa kanya? Kinuha niya ang kanyang kape at mabilis na nagpaalam. Ang init ng kahihiyan ay nangingibabaw sa init ng inumin. Pakiramdam niya, lahat ng mata sa kapihan ay nakatingin sa kanya. Humusuhusga. Nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang sarili. Tama ba ang ginagawa niya? O baka nga totoo ang sinasabi nila? Baka isa lang siyang katawa-tawang babae na may kakatwang pagtingin sa isang hamak na pulubi. Nang hapong iyon, nag-aalangan siyang lumapit kay Sei. Ang mga salita ni Mara ay umuugong pa rin sa kanyang isipan. Ngunit nang makita niya itong naghihintay sa kanilang tagpuan, tila may humila muli sa kanya. "Mukhang mas malalim pa ang iniisip mo kaysa kahapon," salubong sa kanya ni Sei. Hindi nakasagot si Hiraya. Inabot na lang niya ang pagkain. Aalis na sana siya nang biglang may iniabot pabalik si Sei sa kanya. Isang maliit na bulaklak na ligaw, isang simpleng puting bulaklak na marahil ay pinitas lang nito sa isang bakanting lote sa tabi ng daan. "Para saan to?" Nagtatakang tanong ni Hiraya. Tumingin si Sei sa bulaklak at pagkatapos ay sa kanya. "Nakita ko kanina. Naalala kita." "Bakit naman?" "Simple," sabi ni Sei, at isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Simple, pero matatag. Kahit saan tumubo, kahit anong panahon ang daanan, namumulaklak pa rin. Natigilan si Hiraya. Ang mga salitang iyon, tila sinagot nito ang lahat ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Tila nakita ni Sei ang kaluluwa niya, ang lakas na kahit siya mismo ay hindi nakikita. Hawak ang munting bulaklak, isang ngiti ang unti-unting namuo sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, isang ngiting puno ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, wala na siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Ngunit sa di kalayuan, mula sa bintana ng isang taxi na papadaan, may isang pares ng matang puno ng inggit ang nakatanaw sa kanila. Itinaas ni Mara ang kanyang cellphone. Sa isang mabilis na pag-click, ang isang sandali ng purong kaligayahan ay naging isang imahe na nakakulong sa screen. Isang ebidensya, isang sandata. At sa isip ni Mara, nabuo na ang isang masamang plano. Sa loob ng isang itim at makintab na SUV na nakaparada sa di kalayuan, tahimik na nakamasid si Dalisay Montenegro. Mula sa tinted na bintana, tanaw niya ang pamilyar na anino ni Hiraya na papalapit sa kanyang pwesto. Sa mata ng iba, isa lamang siyang hamak na pulubi. Ngunit sa loob ng sasakyang ito, siya ang nagmamay-ari ng kalahati ng mga gusaling nakikita niya. Napangiti siya
nang maalala ang bulaklak na ibinigay niya kahapon. Ang nangiti ni Hiraya, ang totoong nangiti na yon, ay tila isang sinag ng liwanag na tumagos sa makapal na pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Sa mundong ginagalawan niya, ang mga ngiti ay kadalasang may presyo. Isang maskara para sa mga nakatagong interes. Ngunit ang nangiti ni Hiraya ay iba. Iyon ay Dalisay. Dalisay? Ang pangalan niya. Isang pangalang tila isang kabalintunaan sa buhay na puno ng pagkukunwari at mga kasinungalingan na kanyang tinalikuran pansamantala. Ginawa niya ang eksperimentong ito hindi lang para sa sarili. Ginawa niya ito para sa alaala ng kanyang ina, para patunayang mayroon pa ring natitirang kabutihan sa mundo na hindi nabibili ng pera. At si Hiraya Manalastas, sa kanyang simpleng paraan, ay unti-unti nang nagiging sagot sa kanyang matagal ng katanungan. Biglang bumukas ang pinto sa shotgun seat. Pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay, si Marco. "Sir," bati nito, may pag-aalala sa boses. "Anong mayroon?" Tanong ni Dalisay. Hindi inaalis ang tingin kay Hiraya na ngayon ay kausap na ang kanyang alter ego na si Say. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, iniabot nito ang kanyang cellphone. Nakabukas ito sa isang group chat ng mga empleyado ng Sinagtala. At doon, nakita niya ang litrato. Ang litrato ni Hiraya na nakangiting tinatanggap ang bulaklak mula sa isang marungis na pulubi mula sa kanya. At ang caption sa ilalim mula sa isang Mara Lopez, "Ang aming office saint, Hiraya Manalastas, sa kanyang daily charity work." Nakaka-inspire, di ba? O nakaka-weird? Kayo na ang humusga. Siya, pulubi lover. Naramdaman ni Dalisay ang pag-init ng kanyang dugo. Ang mga daliri niya ay unti-unting kumuyom. Ang admirasyon na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig na galit. Paano nila nagagawang yurakan ang isang bagay na ganoon kapuro at kaganda? Pinatawag siya ni Mr. Velasco, ang department head niya. Ulat ni Marco. Nakarating na raw sa management ang issue. "Ihanda mo ang lahat ng files ni Velasco at ni Mara Lopez." Utos ni Dalisay. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Gusto kong malaman ang lahat. Kinailangan niyang pigilan ang sarili na bumaba ng sasakyan at pumasok sa gusali. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang makita kung paano haharapin ni Hiraya ang unos na ito. Lumipas ang halos 1 oras. Mula sa kanyang kinauupuan, nakita ni Dalisay si Hiraya na lumabas mula sa lobby ng Sinagtala. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakayuko. Ang muka ay namumutla. Halatang galing ito sa isang mahirap na pag-uusap. Sinundan ito ni Mara at ng mga alipores nito, tila mga buwitreng nag-aabang sa kanilang biktima. "So anong sabi ni Sir Velasco?" tanong ni Mara. Ang boses ay puno ng pagtatagumpay. "Pinagsabihan ka, no? Sinabi sa iyong nakakahiya ka sa kumpanya." Huminto si Hiraya sa paglalakad. Saglit itong yumuko at inakala ni Dalisay na iiyak na ito at tatakbo. Ngunit nagkamali siya. Dahan-dahang itinaas ni Hiraya ang kanyang ulo. At nang humarap siya kay Mara, wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, mayroong isang bagong tuklas na tapang, isang determinasyong ngayon lang nakita ni Dalisay. "Oo, pinagsabihan ako," mahinahong sagot ni Hiraya. "Sinabi niya na dapat kong isaalang-alang ang imahe ng kumpanya." "See? So tigil-tigilan mo na yung kabaliwan mo." "Pero alam mo kung anong sinabi ko sa kanya." Pagpapatuloy ni Hiraya, ang boses ay tumatag sa bawat salita. "Sinabi ko na kung ang imahe ng isang kumpanyang kasing laki ng Sinagtala ay masisira dahil lang sa pagtulong ng isang empleyado sa isang nagugutom na tao, baka hindi ang empleyado ang may problema, baka ang kumpanya." Natigilan si Mara, maging ang mga kasama nito ay hindi nakapagsalita. Huminga ng malalim si Hiraya.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mara. At para sa kaalaman mo, Mara, ang pagtulong sa kapwa ay hindi kailanman ikahihiya. Pagkasabi noon, tumalikod si Hiraya at nagsimulang maglakad palayo. Taas noo. Naiwan si Mara na nakanganga, talunan sa sarili nitong laro. Sa loob ng sasakyan, isang ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Dalisay. Hindi ito ang ngiting dala ng tuwa. Ito ay isang nangiting puno ng paghanga at matinding respeto. Ang babaeng iyon. Ang babaeng iyon ay higit pa sa inaakala niya. Simple, pero matatag. Tama nga siya. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi ang personal niyang gamit, kundi ang isang burner phone na para lamang sa isang tao. Nagdial siya. Ako to, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Tumingin siya sa papalayong figura ni Hiraya at pagkatapos ay isa naglalakihang logo ng sinagtala sa gusali. Oras na para umpisahan ang pagbabago. Kinabukasan, pumasok si Hiraya sa opisina na may dalang bigat sa dibdib. Inihanda na niya ang sarili para sa pinakamasamang senaryo, mga mapanuring tingin, mga bulungang magiging sigawan, at marahil, isang memo mula sa HR na naglalaman ng kanyang kapalaran. Ang ginawa niyang pagsagot kay Mara at ang kanyang paninindigan sa harap ni Mr. Velasco ay isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Ngunit kahapon, may kung anong nagudyok sa kanya na ipagtanggol hindi lang si Sai, kundi ang sarili niyang prinsipyo. Pagpasok niya sa kanilang palapag, ang inaasahan niyang ingay ay isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay napako sa kanya. Nakita niya ang tingin ni Mara, isang tinging nagbabaga sa galit at hindi makapaniwala. Ngumiti lang ito sa kanya ng isang peking na ngiti bago bumalik sa kanyang computer. Umupo si Hiraya sa kanyang desk. Ang puso niya ay kumakabog. Binuksan niya ang kanyang computer, naghihintay sa anumang mensaheng bubungad sa kanya. At doon, sa pinakaitaas ng kanyang inbox, ay may isang email na may markang high importance. Ang nagpadala, Office of the Executive Board. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang binubuksan ito. Inaasahan niyang ito na ang katapusan, ngunit ang nabasa niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. 2. Hiraya Manalastas. From Office of the Executive Board Subject, Commendation and Approval on the Project Kalinga Proposal. Dear Ms. Manalastas, the Board would like to extend its commendation for your outstanding resilience and insightful defense of your Project Kalinga proposal during the final client presentation yesterday. After a thorough review initiated by the higher management, we have decided to fully approve and fund the project under your direct supervision. We believe your vision aligns with the core values of Sinagtala Holdings. Congratulations! We expect great things from you. Paulit-ulit na binasa ni Hiraya ang email. Hindi siya makapaniwala. Ang proyektong halos isinuko na niya. Ang proyektong puno ng puna kahapon ay hindi lang aprobado, kundi pinuri pa. At mula sa pinakamataas na pamunuan, Hiraya, napalingon siya. Si Mr. Velasco, ang boss niya, ay nakatayo sa tabi niya. May dalang isang namangiting hindi niya pa kailanman nakita. Congratulations, sabi nito. Ang tono ay puno ng paggalang. I knew you had it in you. Sabi ko na nga ba't magugustuhan ng board yan. Kung may kailangan ka para sa proyekto, sabihin mo lang sa akin. Napatango na lang si Hiraya. Litong-lito pa rin. Ang lahat ay tila isang panaginip. Nang hapong yun, mas gumaan ang kanyang mga hakbang patungo sa kanto ni Sei. Sabik siyang ibalita ang magandang nangyari. Nakita niya itong naghihintay. At sa pagkakataong ito, ngumiti siya ng malapad. Sei! Tawag niya. May magandang balita ako. Inilahad niya ang lahat. Ang kaba niya kaninang umaga, ang nakakagulat na email, ang biglang pagbabago ng pakikitungo ng kanyang boss. Nakikinig lang si Sai. Ang mga mata ay hindi kumukurap. Tila sinasalamin ng bawat emosyon
na nararamdaman ni Hiraya. Hindi ko maintindihan. Pagtatapos ni Hiraya, parang himala, parang may anghel na bumaba mula sa langit para tulungan ako. Tumingin si Sei sa kanya at sa pagkakataong ito, nagsalita ito ng may kakaibang lalim. Hindi yun himala, Hiraya. Minsan, sinusubok lang ng mga tao kung gaano kakatibay sa paninindigan mo sa trabaho mo. Nang makita nilang naniniwala ka sa ginawa mo, sa huli, napilitan din silang maniwala. Natigilan si Hiraya. Ang mga salitang yon, ang paraan ng pagkakasabi, tila hindi galing sa isang taong nakatira sa lansangan. Iyon ay payo mula sa isang taong may karanasan, isang taong nakakaunawa sa mundo ng korporasyon na kanyang ginagalawan. Ang pagkalito niya ay napalitan ng paghanga. Sino ba talaga ang lalaking ito? Ang damdamin niya para dito ay hindi na awa. Ito ay nagiging respeto. Siguro ay may iba pang nararamdaman. Isang bagay na nagpapakaba sa kanyang dibdib sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata. Habang iniisip niya ito, napansin niyang nakatingin si Sei, hindi sa kanyang mga mata, kundi sa kanyang leeg. Ano ang kwento ng kwintas mo? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Hinawakan ni Hiraya ang maliit na silver na medalyon na palagi niyang suot. Ito ay hugis bulaklak ng sampagita, luma na at medyo kupas. Ah, ito ba? Sabi niya. May ngiti sa kanyang labi. Pamana pa to ng nanay ko. Sabi niya, ito raw ang nagpapaalala sa kanya ng pinakamahalagang aral na natutunan niya sa buhay, na ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa yaman. Habang hinahaplos niya ang bulaklak sa medalyon, napansin ni Hiraya ang pagbabago sa ekspresyon ni Sai. Ang kaninang kalmado nitong muka ay biglang nagkaroon ng matinding emosyon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tila may nakitang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. May bahid ng gulat, ng pag-asa, at ng isang kalungkutang hindi maipaliwanag. Para siyang nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Napatitig ito sa kwintas, pagkatapos ay sa kanyang mukha, na para bang sa isang iglap, ang buong pagkatao ni Hiraya ay nabalot ng isang bagong misteryo. Hindi na siya makapagsalita. Tila ang simpleng kwintas na yon ay may hawak na susi sa isang lihim na mas malaki pa sa kanilang dalawa. Lumipas ang isang linggo, ngunit ang imahe ng kakaibang reaksyon ni Sei sa kanyang kwintas ay nanatili sa isipan ni Hiraya. Tila may nagbago sa kanya matapos noon. Ang mga pag-uusap nila ay naging mas malalim at ang mga tingin nito ay may dalang bigat na hindi niya maintindihan. Sa kabila ng lahat, ang nararamdaman niyang koneksyon ay mas lalo lang lumakas. Samantala, sa opisina, si Hiraya ay naging abala sa kanyang bagong proyekto. Tila isang anghel nga ang gumabay sa kanya. Ang lahat ng kanyang kailangan ay ibinibigay. Ang lahat ng pinto ay nagbubukas. Maging si Mara ay tila nawalan ng boses, nagmamasid na lang mula sa malayo na may halong pagtataka at inggit. Isang Biyernes ng umaga, isang anunsyo ang gumulantang sa buong kumpanya. Magkakaroon ng isang madaliang town hall meeting sa pangunahing auditorium. Mandatory ang pagdalo para sa lahat ng empleyado. Ang dahilan, ipapakilala ang bagong Chief Executive Officer ng Sinagtala Holdings. Ang buong gusali ay puno ng bulungan at espekulasyon. Matagal nang walang permanenteng CEO ang kumpanya mula nang pumanaw ang dating tagapagtatag, ang ama ni Dalisay Montenegro. Ang alam ng lahat, ang nag-iisang anak nito ay nasa ibang bansa at walang interes sa negosyo ng pamilya. Sino kaya no? Tanong ng katabi ni Hiraya habang papasok sila sa auditorium. Sana naman bata at gwapo. Ngumiti lang si Hiraya. Wala siyang pakialam kung sino man ang bagong CEO. Ang nasa isip niya ay ang pagkikita nila ni Sei mamayang hapon. Napuno ang malawak na auditorium.
Ang entablado ay simple lang. May malaking screen sa likod na nagpapakita ng logo ng sinagtala. Umakyat sa entablado ang isa sa mga miyembro ng board, isang matandang babae na kilala sa pagiging istrikta, si Ginang Isadora Montenegro, kapatid ng yumaong tagapagtatag. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Panimula nito, ang boses ay matigas at may awtoridad. Alam kong lahat kayo ay nagtatanong, ngayong araw, masasagot na ang mga katanungang iyan. Matapos ang mahabang panahon, ang Sinagtala Holdings ay muling magkakaroon ng isang Montenegro sa pamunuan. Isang hiawan ng pananabik ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Mga kasama, pagpapatuloy ni Ginang Montenegro, buong karangalan kong ipinakikilala sa inyo ang bagong dugo, ang bagong pag-asa, ang ating bagong CEO, ang aking pamangkin, si G. Dalisay Montenegro. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang pamilyar ngunit malakas na kaba ang naramdaman ni Hiraya. Dalisay. Ang pangalan ay tila umuukit sa kanyang pandinig. Mula sa gilid ng entablado, isang anino ang dahan-dahang lumakad patungo sa gitna. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang mamahaling itim na suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang magulo nitong buhok ay maayos ng nagupitan at nakaayos. Ang balbas ay malinis ng inahit na nagpalitaw sa isang matipunong panga at perpektong hugis ng mukha. At nang tumama ang ilaw sa kanyang mukha, ang buong mundo ni Hiraya ay gumuho. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang ingay sa paligid ay naging isang malayong ugong. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nakatayo sa entablado, ang lalaking may tindig na may dignidad, ang lalaking may mga matang malalim at nangungusap, ang lalaking kilala niya bilang Say. Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at paa. Hindi maari. Isang masamang panaginip lang ba ito? Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng karamihan. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito nang makita siya. Isang saglit na pagkabigla bago ito mapalitan ng isang ekspresyong hindi niya mabasa. Pagsisisi? Pag-aalala? Para kay Hiraya, wala na yung halaga. Ang tanging nakikita niya ay isang malaking kasinungalingan. Ang bawat pag-uusap, ang bawat ngiti, ang bawat sandali ng pag-unawa na akala niya ay totoo. Lahat pala ay isang malaking panloloko, isang laro. At siya ang naging katawa-tawang tauhan. Ang mga bulungan sa paligid niya ay nagbago. Hindi na ito tungkol sa bagong CEO. Ito ay tungkol sa kanya. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Mara, ang pagbuka ng bibig nito sa pagkabigla, na mabilis na napalitan ng isang mapanuyang ngiti ng pagtatagumpay. Ngayon, naiintindihan na ni Mara ang lahat. Ang pag-promote kay Hiraya, ang biglaang pagbabago sa kumpanya. Lahat ay konektado. At si Hiraya ang sentro ng iskandalo. Hindi na niya kaya. Habang nagsisimulang magsalita, si Dalisay Montenegro sa mikropono. Tumayo si Hiraya. Hindi niya narinig ang unang mga salita nito. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumalikod at sa gitna ng daan-daang matang nakatingin, nagsimula siyang maglakad palayo. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang pakiramdam ng kahihiyan at pagtataksil ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. At bilang unang hakbang, narinig niyang sabi ni Dalisay sa mikropono, ngunit ang mga sumunod na salita ay nawala sa hangin. Sa entablado, natigilan si Dalisay Montenegro sa gitna ng kanyang inihandang talumpati. Ang lahat ng mga salita, lahat ng mga plano ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Ang tanging nakikita niya ay ang papalayong likod ni Hiraya. Nakikita niya ang pagyuko ng mga balikat nito, isang imahe ng pusong winasak, at alam niya na siya ang may hawak ng martilyo. Sandali lang po, sabi ni Dalisay sa mikropono.
Ang boses ay biglang nawalan ng awtoridad at napalitan ng hindi maikakailang pag-aalala. Hindi na ito pinansin ni Hiraya. Binilisan niya ang kanyang paglakad. Halos takbuhin na niya ang pasilyo palabas ng auditorium. Ang kailangan niya ay hangin. Ang kailangan niya ay makalayo. Makalayo sa mga mapanuring mata, sa mga bulungan, at higit sa lahat, sa lalaking sumira ng kanyang tiwala. Ang pagtakbo niya ang naging hudyat. Ang katahimikan sa auditorium ay nabasag ng papalakas na bulungan. Siya yun, di ba? OMG, kaya pala! Ang lala ng ahasan. Sa entablado, ibinaba ni Dalisay ang mikropono. Dalisay, anong ginagawa mo? Sita ng kanyang tiyahin na si Isadora. Pabulong ngunit may diin. Bumalik ka rito. Ngunit hindi na siya nakinig. Sa harap ng buong board of directors, ng lahat ng managers at ng daan-daang empleyado, tumalikod si Dalisay Montenegro mula sa podium sa unang araw niya bilang CEO at sinundan niya si Hiraya. Walang ibang nasa isip si Dalisay kundi ang makalabas sa auditorium na yon. Ang ingay ng mga bulungan, ang nagtatakang tingin ng mga miyembro ng board, ang galit na anyo ng kanyang tiya Isadora. Lahat ay tila mga anino na lang sa gilid ng kanyang paningin. Ang tanging malinaw ay ang imahe ni Hiraya na tumatalikod, wasak. Saan siya pupunta? Hindi sa elevator, masyadong maraming tao. Sa hagdan, kailangan niyang maabutan ito. Tinahak niya ang pinakamalapit na fire exit. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos na katad ay umalingaw-ngaw sa konkretong pasilyo. Bawat palapag na kanyang nilalagpasan ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. This wasn't the plan. This wasn't how it was supposed to happen. Ang plano niya ay kausapin ito ng pribado. Ipaliwanag ang lahat ng may pag-iingat pagkatapos ng lahat ng ito. Ngunit ang tadhana ay may sariling, mas malupit na paraan. Sa pagitan ng ikapito at ika-6 na palapag, narinig niya ito. Isang mahinang tunog. Isang hikbi. Dahan-dahan siyang naglakad pababa at doon, sa isang madilim na sulok ng hagdanan, nakita niya si Hiraya. Nakaupo ito sa malamig na semento. Ang mga braso ay nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang buong katawan ay nanginginig sa bawat pag-iyak. Ang babaeng palagi niyang nakikitang matatag ay ngayoy durog na durog at kasalanan niya ang lahat. Hiraya, tawag niya. Ang boses ay halos pabulong, puno ng pagsisisi. Nag-angat ng ulo si Hiraya. Ang mga mata nito, na dati laging may dalang liwanag, ay ngayoy puno ng luha at sakit. At nang makita siya nito, ang sakit ay napalitan ng galit. "Huwag kang lalapit," sabi nito. Ang boses ay basag. Hindi siya sumunod. Lumapit siya. Dahan-dahan, na parang lumalapit sa isang sugatang hayop. "Hiraya, mag-usap tayo, pakiusap." Tumawa si Hiraya, isang tawang walang bahid ng saya, puno ng pait. "Mag-usap? Ano pa bang pag-uusapan natin, Mr. Montenegro?" Ang paggamit nito sa kanyang apelyido ay parang isang sampal. "Tapos na ba ang laro? Nakuha mo na ba ang resulta ng social experiment mo? Ano? Napatunayan mo bang may mga tanga pa ring tulad ko na maniniwala sa kabaitan ng isang hamak na pulubi?" "Hindi, Hiraya. Hindi yan totoo. Hindi totoo." Bigla itong tumayo. Ang boses ay tumaas. Puno ng hinanakit. "Halos 1 buwan, Dalisay. Halos 1 buwan mo akong pinagmukhang tanga. Lahat ng sinabi ko sa'yo, lahat ng problema ko sa trabaho, lahat ng pangarap ko, nakikinig ka lang pala para pagtawanan ako. Kasama ba yan sa research mo? Paano magtiwala ang isang ordinaryong empleyado sa isang bilyonaryong nagpapanggap na pulubi?" Bawat salita ay parang isang punyal na bumaon sa kanyang puso. "Hindi ganoon, Hiraya. Totoo lahat ng pinagsamahan natin. Totoo ako kung nakinig sa'yo." "Totoo?" tanong nito. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang alin doon ang totoo? Ang gutom mo?
Ang mga damit mong punit-punit, ang pagbibigay mo ng bulaklak, scripted ba lahat yun? Hinawakan niya ito sa braso, desperado. Hiraya, pakinggan mo ako. May mas malalim na dahilan ang lahat ng ito. Yung kwintas mo, yung kwintas ng nanay mo, may kinalaman yun. Bigla nitong iwinaksi ang kanyang kamay na para bang siya ay isang nakakadiring bagay. Pati yun. Sigaw nito, ang mukha ay pununo ng pagkasuklam. Pati ang alaala ng nanay ko, gagamitin mo sa laro mo? Gaano kakababang tao, Dalisay? Ang tanong na yon ang tuluyang sumira sa kanya. Wala na siyang masabi. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na napakakomplikado sa isang pusong puno ng sakit at pagdududa? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malamig at may awtoridad na boses ang pumutol sa tensyon. Dalisay. Sabay silang napalingon. Sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Ginang Isadora Montenegro. Nakasuot ito ng eleganteng damit. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang mukha ay walang emosyon. Dahan-dahan itong bumaba. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat at kapangyarihan. Ang mga mata nito ay hindi tumingin kay Dalisay. Sa halip, ang mga ito ay diretso at malamig na ipinukol kay Hiraya. Isang tingin na puno ng pangmamaliit na para bang si Hiraya ay isang dumi na nakakalat sa malinis na pasilyo ng kanyang pag-aari. Tapusin mo na ang larong ito, pamangkin. Sabi ni Isadora, ang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may talim. Nakakahiya sa pangalan ng pamilya. Nakarating si Hiraya sa kanyang maliit na inuupahang apartment na hindi niya alam kung paano. Ang kanyang isip ay blanko. Ang kanyang mga paa ay kusang gumalaw. Isinara niya ang pinto, isinandal ang likod dito at dahan-dahang dumausdos paupo sa sahig. Doon, sa katahimikan ng kanyang munting espasyo, ang lahat ng emosyon na kanyang pinigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang kahihiyan, ang sakit, ang galit. Ngunit higit sa lahat, ang pakiramdam ng pagiging napakaliit. Isa siyang langgam sa isang mundo ng mga higante at ngayon lang niya naramdaman kung gaano kadali para sa kanila na tapakan siya. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang harapin ang mga tingin, ang mga bulungan, ang mukha ni Dalisay, at ang multo ng lalaking kilala niya bilang Say. Bandang tanghali, habang nakatulala lang siya sa bintana, isang kumatok sa kanyang pinto ang gumising sa kanya. Nag-aalangan siyang buksan ito. Sino naman ang pupunta rito? Sa labas ay isang babaeng nakasuot ng itim na business suit, may hawak na tablet. Miss Hiraya Manalastas? Tanong nito sa isang profesional na tono. Tumangulang si Hiraya. Pinapasabi po ni Ginang Isadora Montenegro na inaanyayahan niya kayong magkape. Hihintayin niya raw po kayo sa La Lumiere sa loob ng 1 oras. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng kilabot sa kanya. At ang lugar, isa yon sa pinakamahal na restaurant sa buong Maynila. Isang lugar na sa panaginip lang niya mapupuntahan. Ito ay hindi isang paanyaya. Ito ay isang utos. 1 oras ang lumipas, nakaupo si Hiraya sa isang mesang napapaligiran ng karangyaan. Ang mga kubyertos ay kumikinang. Ang mga waiter ay gumagalaw ng walang ingay. At ang mga tao sa paligid ay nagsasalita sa mahinang boses. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na napadpad sa isang palasyo. Sa kabilang panig ng mesa, kalmadong nakaupo si Isadora Montenegro, humihigop ng tsaa. Ang bawat kilos nito ay pino at may awtoridad. Salamat sa pagdating mo, Iha. Panimula ni Isadora. Ang boses ay tila mas malumanay kaysa kahapon, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay hindi nagbago. Hindi sumagot si Hiraya. Ano ang sasabihin niya? Alam ko, malaki ang naging epekto sa iyo ng nangyari kahapon, pagpapatuloy nito. At bilang tiyahin ni Dalisay, gusto kong humingi ng paumanhin sa childish na laro ng aking pamangkin.
Ibinaba nito ang tasa. Nakikita mo, si Dalisay ay may mga kakatwang ideya. Mula pagkabata, palagi niyang gustong patunayan ng isang bagay. Itong huli niyang eksperimento, ang pagpapanggap bilang pulubi, ay isa lamang sa kanyang mga kapritsyo. Isang paraan para patunayan sa pamilya na mayroon pa raw dalisay na kabutihan sa mundo. At sa kasamaang palad, ikaw ang naging sentro ng kanyang proyekto. Bawat salita ni Isadora ay maingat na pinili, dinisenyo para baliin ang anumang natitirang pag-asa sa puso ni Hiraya. Ang lahat ng pinagsamahan nila, ang lahat ng koneksyon na naramdaman niya, ay ibinaba sa level ng isang kapritsyo at proyekto. Huwag mong masamain, iha. Ang kabutihan ng puso mo ay kahanga-hanga, sabi ni Isadora, ngunit may halong pang-aalipusta sa kanyang tono. Ngunit sa mundong ito, ang sobrang kabaitan ay kahangalan at madali itong samantalahin ng mga taong tulad ni Dalisay para sa kanilang sariling kapakanan. May kinuha si Isadora mula sa kanyang mamahaling Hermes bag, isang brown na envelope. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak palapit kay Hiraya. Narinig ko ang tungkol sa'yo mula kay Miss Lopez. Sinabi niyang ikaw ay isang masipag na empleyado, isang mabuting anak, at may mga pangangailangang pinansyal. Binuksan ni Hiraya ang envelope. Sa loob, nakita niya ang isang manager's check. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na para bumili ng bahay at lupa. Sapat na para hindi na magtrabaho ang buong pamilya niya habang buhay. Tumingin siya kay Isadora, naguguluhan. Isang maliit na bagay. Sabi ni Isadora na para bang ang halagang iyon ay barya lamang, bilang kabayaran sa abalang na idulot sa'yo. Isang tulong para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo sa sinagtala, malayo sa pamangkin ko. Ngayon, naintindihan na ni Hiraya ang lahat. Ito ang presyo niya. Ito ang halaga ng kanyang dignidad. Tinitigan niya ang tseke, ang mga numerong sumasayaw sa kanyang paningin. Nakita niya ang mukha ng kanyang mga kapatid na nag-aaral. Ang pangarap niyang bigyan sila ng magandang kinabukasan. Nakita niya ang katapusan ng lahat ng kanyang mga problema. Ngunit pagkatapos, itinaas niya ang kanyang tingin. Nakita niya ang malamig at nagtatagumpay na mga mata ni Isadora Montenegro. At sa isang iglap, narinig niya ang boses ng kanyang ina na nagkukwento tungkol sa kwintas na sampagita. Ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa yaman. Isang bagay sa loob niya ang tumigas. Ang luhang nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo. Dahan-dahan niyang isinara ang envelope at itinulak ito pabalik sa mesa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng pinakamakapangyarihang babae na nakilala niya. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Salamat po sa alok ninyo, Ginang Montenegro, sabi ni Hiraya. Ang boses ay mahina, ngunit buo at hindi nanginginig. Hindi po nabibili ang dignidad ko. Tumayo siya, tumalikod, at nagsimulang maglakad palabas ng restaurant. Iniwan si Isadora na may bahid ng pagkagulat sa perpektong mukha. Nagtagumpay si Hiraya na ipakita ang kanyang paninindigan, ngunit habang naglalakad siya palayo, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang katotohanang ibinato sa kanya ni Isadora na siya ay isang eksperimento lang ay bumaon ng malalim. Nanalo siya sa laban na yon, ngunit pakiramdam niya, tuluyan nang namatay ang kanyang puso. Iniwan ni Dalisay ang kanyang tiyahin sa pasilyo ng hagdanan. Ang mga salita nito ay tila lason na kumakalat sa kanyang sistema. Sa loob ng ilang oras, sinubukan niyang kalimutan ang nangyari. Pilit na tinapos ang mga tungkulin niya bilang bagong CEO. Ngunit ang imahe ni Hiraya na umiiyak ay nakaukit sa kanyang isipan. Pag-uwi niya sa kanyang penthouse unit, isang lugar na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, pakiramdam niya ay
Mas bilanggo pa siya kaysa noong nasa lansangan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Paulit-ulit niyang tinawagan ang numero ni Hiraya. Bawat ring na walang sumasagot ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Walang laman. Diretso sa voicemail. Nag-text siya. PM. Hiraya, please. Kausapin mo ako. 8:15 PM. I know you're hurt. I'm so sorry. Let me explain everything. 9:30 PM. Huwag mong gawin to sa atin. Please, sumagot ka. Walang kahit isang tugon. Ang katahimikan mula sa kabilang linya ay mas masakit pa kaysa sa anumang masasakit na salita na maaari nitong ibato sa kanya. Hindi na siya nakatiis. Kinabukasan, maaga pa lang, ay ipinahanap na niya kay Marco ang address ni Hiraya. Hindi ito karaniwang gawain ng isang CEO, ngunit wala na siyang pakialam sa protocol. Kailangan niya itong makita. Huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng isang luma, ngunit malinis na apartment building sa isang simpleng subdivision. Napakalayo nito sa mundo niya. Ngunit pakiramdam niya, dito siya mas nababagay. Mabilis siyang umakyat sa ikatlong palapag at kumatok sa pinto ng Unit 3B. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit. Mas malakas. Bumukas ang pinto sa tapat. Isang matandang babae, marahil ang landlady, ang sumilip. Sino po sila? Hinahanap ko po ang nakatira dito. Si Hiraya Manalastas. Sagot ni Dalisay. Sinisikap na maging magalang. Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang kanyang mamahaling kasuotan. Wala na siya dyan, iho. Kinuha lahat ng gamit niya kaninang umaga pa. Sabi niya'y uuwi na raw muna siya sa probinsya. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Umalis na siya. Iniwan na siya. Bumalik siya sa sinagtala na parang isang kaluluwang nawawala. Ang bawat sulok ng gusali ay nagpapaalala sa kanya kay Hiraya. Ang lobby kung saan niya ito unang nakita. Ang bintana kung saan niya ito laging tinitingnan mula sa malayo. Pagdating niya sa kanyang opisina, may isang puting envelope na nakapatong sa gitna ng kanyang malaking lamesa. May pangalan niya ito sa labas. Kinakabahan niya itong binuksan. Sa loob ay isang maikling sulat, formal at nakamakinilya. Dear Mr. Montenegro, please accept this letter as my formal resignation from my position at Sinagtala Holdings, effective immediately. Thank you for the opportunity. Sincerely, Hiraya Manalastas, Mr. Montenegro. Hindi say, hindi Dalisay. Kinuyom niya ang papel sa kanyang kamao. Ang lamig ng sulat, ang formalidad nito, ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Ito ay isang pader. Isang pader na itinayo ni Hiraya sa pagitan nila na tila hindi na niya kayang tibagin. Sa sandaling iyon, alam na niya kung sino ang may gawa nito. Hindi na siya kumatok. Pabalang niyang binuksan ang pinto ng opisina ng kanyang tiya Isadora. Natagpuan niya itong kalmadong nagkakape na para bang walang nangyari. Anong ginawa mo? Tanong ni Dalisay. Ang boses ay mababa at puno ng galit na pinipigilan. Tinaasan lang siya ng kilay ni Isadora. Anong pinagsasabi mo, pamangkin? I'm just cleaning up your mess. Nag-resign na si Hiraya. Umalis na siya. Good, sagot nito. Humigop ng kape. Then the problem is solved. Mabuti na rin yon para sa kanya. Hindi siya bagay dito at lalong hindi siya bagay sa'yo. Kinausap mo siya, sigaw ni Dalisay. Hindi na napigilan ang sarili. Ano ang sinabi mo sa kanya? Ngumiti si Isadora, isang nangiting nakakainsulto. Sinabi ko lang ang totoo, na siya ay parte ng isang laro at binigyan ko siya ng magandang alok para makapagsimula ulit. Ibinaba nito ang tasa at tumingin sa kanya ng diretso. Isang alok na tinanggihan niya. I have to admit, may paninindigan ang batang yon. Ngunit sa huli, naintindihan din niya kung saan siya lulugar. Ang pag-amin na yon ang nagpatibay sa lahat.
Ang kanyang tiyahin ang sumira sa lahat. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Dalisay, umiiling. Hindi siya isang laro. Hindi siya isang problema. Siya ang patunay na tama ako. Tumawa si Isadora. Dalisay, Dalisay, gumising ka. Ang pag-ibig na nakikita mo sa mga fairy tale ay hindi nangyayari sa totoong buhay. Pera at kapangyarihan ang nagpapatakbo ng mundo. Yan ang aral na dapat mong matutunan. Tinalikuran siya ni Dalisay. Wala nang silbi ang pakikipag-usap. Naglakad siya palabas ng opisina, ngunit bago niya isara ang pinto, huminto siya at lumingon. Diyan ka nagkakamali, Tia Isadora, at sisiguraduhin kong sa huli, ikaw ang makakaintindi niyan. Isinara niya ang pinto at naglakad pabalik sa kanyang sariling opisina. Umupo siya sa kanyang silya. Pakiramdam niya ay pasan niya ang buong mundo. Inabot niya ang isang picture frame sa kanyang lamesa. Isang lumang litrato ng kanyang ina. Nakangiti. Sa tabi nito ay isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang replika ng kwintas na sampagita na pinagawa niya, batay sa mga guhit sa lumang talaarawan ng kanyang ina. Tinitigan niya ang litrato, tinitigan niya ang kwintas, at sa gitna ng kanyang kalungkutan at pagsisisi, isang bagong damdamin ang umusbong. Determinasyon. Pangako, inay. Bulong niya sa hangin. Hindi ako susuko. Ang probinsya ay nagbigay kay Hiraya ng kanlungan, ngunit hindi ng kapayapaan. Bawat umaga, ginigising siya ng huni ng mga ibon sa halip na ingay ng trapiko, ngunit ang katahimikan sa labas ay kabaligtaran ng bagyo sa loob ng kanyang puso. Para subukang bumangon, kumuha siya ng part-time na trabaho bilang katulong sa maliit na silid-aklatan ng kanilang bayan. Sa gitna ng mga lumang libro at katahimikan, unti-unti niyang pinulot ang mga basag na piraso ng kanyang sarili. Pilit niyang kinalimutan ang mga matang nangungusap, ang mga ngiting nagbigay sa kanya ng pag-asa, at ang kasinungalingang sumira sa lahat. Isang maaliwalas na hapon, habang tinutulungan niya ang isang bata na maghanap ng libro, isang anino ang tumabon sa kanilang lamesa. "Excuse me?" sabi ng isang pamilyar na boses. Isang boses na sa loob ng maraming linggo ay pilit niyang winawaksi sa kanyang alaala. Napatingala si Hiraya at ang kanyang paghinga ay tila naputol. Nakatayo sa harap niya si Dalisay Montenegro, hindi bilang CEO na nakasuot ng mamahaling suit at lalong hindi bilang pulubing si Say. Nakasuot lang ito ng simpleng puting t-shirt at maong, ngunit ang bigat ng mundo ay tila pasan niya sa kanyang mga balikat. Ang mga mata niya ay may bakas ng puyat at puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Agad na tumayo si Hiraya, ang katawan ay nanigas. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Paano mo ako nahanap?" Hindi sumagot si Dalisay sa tanong niya. Sa halip marahan itong sinabi, "Hiraya, pakiusap. 5 minuto. Yun lang ang hinihiling ko. Pagkatapos nito, kung gusto mong umalis ako, hindi na ako magpapakita sa iyo kailanman." Sa mga mata nito, wala ang awtoridad ng isang CEO. Ang nakita niya ay ang desperasyon ng isang lalaki. Isang bahagi niya ay gustong tumakbo. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging hanggang ngayon nagtatanong, ay nagtulak sa kanya na manatili. Naglakad sila palabas at umupo sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Sa pagitan nila ay isang nakabibinging katahimikan. Walang sinayang na oras si Dalisay. May kinuha siya mula sa dala niyang bag. Hindi ito regalo, hindi ito pera. Isa itong luma, nababalutan ng katad na kwaderno. Kupas na ang kulay nito at halatang pinagdaanan na ng maraming taon. "Ano yan?" tanong ni Hiraya. "Tala-arawan ng nanay ko," sagot ni Dalisay. Dahan-dahan niya itong binuksan. "Gusto kong may basahin ka, o kung papayag ka, babasahin ko para sa'yo." Hindi umimik si Hiraya. Iyon na ang kanyang pagsang-ayon.
Huminga ng malalim si Dalisay. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magbasa, ay puno ng respeto at lungkot. Setyembre 14, 95. Isang taon na mula nang mawala si Ricardo. Kasama ko si Dalisay at wala na kaming matirhan. Ang lahat ng yaman na akala ko'y sa amin ay nawala na parang bula. Nasa lansangan kami at ang tanging yakap ko na lang ang nagpapainit sa aking anak sa malamig na gabi. Nawawalan na ako ng pag-asa. Napatingin si Hiraya kay Dalisay. Ang kwento ay tila hindi ka panipaniwala. Nagpatuloy si Dalisay sa pagbabasa. Setyembre 16, 1985, may isang anghel na nag-anyong tao. Habang nakaupo kami sa tabi ng isang maliit na karinderya, isang babae ang lumapit sa amin. Hindi siya mayaman. Sa katunayan, ang damit niya ay simple lang, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng habag. Ibinigay niya sa amin ang sarili niyang pananghalian. At hindi lang yun, kinupkop niya kami sa kanyang maliit na tahanan sa loob ng 1 linggo, hanggang sa makahanap ako ng paraan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya, hindi niya alam kung bakit. Setyembre 21, 95. Oras na para kami umalis. Bago kami magpaalam, tinanong ko ang pangalan niya. Ngunit ngumiti lang siya. Sabi niya, hindi na mahalaga yon. May ibinigay ako sa kanyang natitira kong pera, ngunit hindi niya tinanggap. Sa halip, siya ang may ibinigay sa akin. Isang aral. May kwintas siyang suot, isang medalyon na hugis bulaklak ng sampagita na gawa raw niya mismo. Sabi niya sa akin, ang kwintas na ito ang nagpapaalala sa akin ng pinakamahalagang aral na natutunan ko sa buhay, na ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa yaman. Sa huling mga salitang yon, ang mundo ni Hiraya ay huminto sa pag-ikot. Ang mga eksaktong salita, ang mga salitang sinabi niya kay Say, ang mga salitang turo sa kanya ng kanyang ina. Nanginginig niyang hinawakan ang sarili niyang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Itinaas ni Dalisay ang kanyang tingin mula sa tala-arawan. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Bago mamatay si Inay, sabi niya, ang boses ay basag. Ang huling habilin niya sa akin ay hanapin ang babaeng iyon o ang kanyang pamilya para pasalamatan siya, para ibalik ang tulong na ibinigay niya noong wala kaming wala. Ang tanging palatandaan ko ay ang kwento tungkol sa kwintas na sampagita. Tumingin siya kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang pagpapanggap ko, Hiraya, hindi yun isang laro para saktan ka. Isa yung desperadong paraan para hanapin ka, para hanapin ang nag-iisang tao sa mundong ito na nagmana ng busilak na puso na nagligtas sa amin noon. Nang makita kita, nang marinig ko sa iyo ang kwento ng kwintas, doon ko nalaman, hindi ito nagkataon lang. Ang mga luha ay malaya nang dumaloy sa mga pisngi ni Hiraya, hindi dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa pagkaunawa. Ang lahat ng piraso ay nag-ugnay-ugnay, ang koneksyon na naramdaman niya, ang kabaitan na hindi niya maipaliwanag. Hindi pala ito isang kwento ng isang CEO at isang empleyado. Ito ay isang kwento ng 2 pamilya, ng 2 ina, na pinagtagpo ng isang simpleng kabutihan maraming taon na ang nakalipas. Ito ay tadhana. Ang nanay ko. Bulong ni Hiraya. Tumango si Dalisay at sa wakas, isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting puno ng ginhawa at pag-ibig. Ang nanay mo ang anghel ng nanay ko. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Wala na ang CEO, wala na ang pulubi. Ang natira ay si Dalisay at si Hiraya. 2 kaluluwang sa wakas ay nagkaintindihan. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito at sa unang pagkakataon, malaya niya itong tinanggap. Ngunit habang ang kanilang mga kamay ay magkadaop, isang itim na van ang biglang huminto sa harap ng silid-aklatan. Mabilis na bumukas ang mga pinto nito
Mula sa loob ay bumaba ang ilang lalaking nakasuot ng itim na suit at kasunod nila ang isang pamilyar na anino na may dalang lamig at panganib, si Isadora Montenegro. "Dalisay, umuwi na tayo," sabi nito. Ang boses ay walang emosyon, na para bang isang magulang na sumusundo sa isang batang naglalaro. "Tapos na ang paglalaro mo." Nanginig ang kamay ni Hiraya na hawak ni Dalisay, ngunit hindi sa takot. Ito ay sa isang bagong tuklas na determinasyon. Tumingin siya sa mga armadong security na nakapalibot sa kanila. Pagkatapos ay sa malamig na mukha ni Isadora Montenegro. Ang dating Hiraya ay marahil ay bibitaw, yuyuko, at tatakbo. Ngunit ang Hiraya na kaharap nila ngayon ay iba na. Siya ang Hiraya na natutong ipaglaban ang kanyang sarili. Siya ang Hiraya na naintindihan na ang kanyang halaga. Sa halip na bumitaw, mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa kamay ni Dalisay. Humarap si Dalisay sa kanyang tiyahin. Ang katawan ay nagsisilbing panangga kay Hiraya. "Tita Isadora, tama na po." "Tama na?" Ulit ni Isadora, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ako pa ang pinatitigil mo? Dalisay, tingnan mo ang sarili mo. Nagtatago ka sa isang probinsya para sa isang babaeng walang maibibigay sa'yo, para sa isang pagkakamali." Bago pa man makasagot si Dalisay, isang mahinahong boses ang sumagot. Hindi po siya isang pagkakamali. Lahat ay napatingin kay Hiraya. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, hindi na nagtatago sa likod ni Dalisay, kundi nakatayo na sa tabi nito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isadora. Ang pagmamahal niya sa alaala ng kanyang ina ay hindi pagkakamali. Sabi ni Hiraya, ang boses ay kalmado, ngunit buo. Ang paghahanap niya ng kabutihan sa mundo ay hindi isang laro. At ako, hindi rin po ako isang pagkakamali. Isa po akong pruweba na tama siya. Natigilan si Isadora. Hindi niya ito inaasahan. Ang tapang ni Hiraya ay tila isang apoy na lalong nagpaalab sa determinasyon ni Dalisay. Hinarap niya ang kanyang tiyahin, hindi na bilang isang pamangking nagre-rebelde, kundi bilang isang CEO na may paninindigan. "Tapos na ang paglalaro, tita," sabi ni Dalisay. Ang boses ay puno ng kapangyarihan na ngayon lang narinig ni Isadora mula sa kanya. "Ang habilin sa akin ni Inay ay hindi lang ang pagpapalago ng pera ng sinagtala. Ang tunay niyang habilin ay ang huwag kalimutan ang pinagmulan natin. Ang huwag kalimutan ang mga taong tumulong sa atin noong tayo ang nasa ibaba." Itinaas niya ang kamay nila ni Hiraya na magkahawak. Ang pamilya ng babaeng ito ang nagligtas sa atin noon, at ang babaeng ito ang nagligtas sa akin ngayon. Kung ang pagprotekta sa pangalan ng pamilya ay nangangahulugang, tatalikuran ko ang utang na loob at ang totoong diwa ng legasiya ni Inay. Kung gayon, mas gugustuhin kong hindi maging isang Montenegro. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Isadora ng mas malakas kaysa sa isang sampal. Nakita niya sa mga mata ng kanyang pamangkin na hindi na niya ito kontrolado. Ang Dalisay na kaya niyang manipulahin ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking buo ang pagkatao. Isang lalaking natagpuan na ang kanyang Dalisay, ang kanyang kadalisayan, sa piling ni Hiraya. Walang imik na tumalikod si Isadora Montenegro. "Umuwi na tayo," utos niya sa kanyang mga tauhan. Walang sigawan, walang iskandalo. Isa yung tahimik na pagkatalo. Habang sumasakay sila sa van at papalayo, alam ni Dalisay at Hiraya na tapos na ang laban. Naiwan silang dalawa sa ilalim ng puno ng akasya. Ang katahimikan ay binasag lang ng huni ng mga ibon. Tumingin si Dalisay kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng paghanga at walang katapusang pag-ibig. "Aking Hiraya," bulong niya. "Ang aking pangarap." Ngumiti si Hiraya. Ang mga luha ng saya ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Aking Dalisay,"
Sagot niya, ang aking kadalisayan. Makalipas ang ilang buwan, ang kanto sa distrito ng Arawan, kung saan dating nakaupo si Sai ay nagbago na. Ngayon, tuwing Biyernes ng hapon, ito ay nagiging isang lugar ng pag-asa. Isang mahabang lamesa ang nakahanda, puno ng mainit na pagkain. Ito ang Kalinga Foundation, isang organisasyong itinayo ni Dalisay at Hiraya sa ilalim ng pangalan ng kanilang mga ina. Abala si Hiraya sa pamimigay ng pagkain. Ang dating mahiyain na babae ay ngayoy komportable nang nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa mga taong tinutulungan nila. Lumapit sa kanya si Dalisay, may dalang 2 bote ng tubig. Mukhang napagod ang paborito kong project director, sabi niya, may halong pagbibiro. Hindi ko ito trabaho, mahal, sagot ni Hiraya, pinunasan ng pawis sa noo. Ito ang buhay natin. Ngumiti si Dalisay. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang orihinal na kwintas na sampagita. Dahan-dahan niya itong isinuot muli sa leeg ni Hiraya. Ito ang nagsimula ng lahat, bulong niya. Ang simbolo ng kabutihan ng nanay mo. At ngayon, simbolo na ito ng kabutihan nating dalawa. Hinawakan ni Hiraya ang medalyon. Ang puso niya ay puno ng kapayapaan. Tumingin siya sa paligid, sa mga ngiti ng mga taong nabigyan nila ng pag-asa. Tumingin siya sa lalaking kaharap niya, ang lalaking nagpatunay na ang mga pangarap ay natutupad at ang kadalisayan ng puso ang pinakamahalagang yaman. Sa gitna ng abalang kalsada ng Maynila, sa parehong lugar kung saan nagsimula ang isang hindi inaasahang kwento, dahan-dahang inilapit ni Dalisay ang kanyang mukha kay Hiraya at doon, ibinigay nila ang isang halik. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pasasalamat. Isang halik na nagsasabing sa wakas, nakauwi na sila. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Dalisay. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Bawat salita na aking isinulat ay may kasamang panalangin na sana'y marating nito ang inyong mga puso at mag-iwan ng isang bakas ng inspirasyon. Habang binubuo ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pag-asa at bawat tagumpay ni Hiraya at Dalisay na para bang sila ay mga tunay na kaibigan. Ang kanilang istorya ay isang paalala sa ating lahat na sa isang mundong madalas ay magulo at mapanghusga, ang isang pusong busilak at isang paninindigang tapat ay mananatiling pinakamahalagang yaman. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kilig, kundi tungkol sa pag-unawa, pagpapatawad at pagpili na makita ang ganda sa isang tao sa kabila ng kanilang panlabas na anyo. Sana, saan man kayo sa mundo, ay baunin ninyo ang aral ng kanilang pag-ibig. At sana, sa inyong sariling paraan, ay maging isang Hiraya o isang Dalisay kayo sa buhay ng ibang tao. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa kwento? Aling aral ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring ibahagi po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon sa aming patuloy na pagkukwento hanggang sa muli nating pagsasama.